po si Francis ng Kabarkada TV. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa pag-ipon ng pera o pag-save ng pera sa ating mga sarili. Panahon po ngayon na to, kailangan po natin mag-save ng pera. Importante po ngayon dito yan sa ating buhay. At syempre, unang-una po, kaya po tayo nagtatrabaho para kumita. And then, pagkatapos po nun, syempre, yung kikitain natin pera ay sinishare po natin sa pamilya natin. So, bagamat po na sumasahod po tayo, ay kailangan magtabi po tayo kahit magkano. Kapag meron po tayong pera o bagong sahod po tayo, kahit magkano pa po yan, importante po na kailangan magkaroon po tayo ng savings sa sarili natin na pagdating sa dulo o nangailangan man tayo ay meron tayong mahuhugot na pera para kung meron tayong emergency o may pangangailangan tayong bilhin. Una-una, kailangan po natin mag-ipon para po sa mga mahal natin sa buhay at sa mga anak po natin na meron tayong maipangtutustos sa kanila. Huwag po tayong maniniwala sa mga mindset ng iba na sinasabi po nila na kapag halimbawang nag-ipon ka o kaya may maririnig ka na sasabihin nila na bakit mo kailangan mag-ipon na ng marami o higit pa. Hindi mo naman daw ito madadala sa iyong kamatayan. Huwag po kayong maniniwala sa ganung mindset. Paniwalaan niyo po yung sarili ninyo dahil kapag nag-ipon po kayo ay para sa inyo po yan. Kapag yung alam niyo merong na kayong ipon at pwede pa kayong mailayo nito sa mga kautangan dahil hindi nyo na kailangan umutang pa dahil kapag meron ka nga naman savings na itatabi ay meron kayong makukuha at may panggagastos kayo na hindi nyo na kailangan pang umutang o lumapit sa ibang tao para lang magkaroon ng pera kasi nga meron na kayong savings. Ito po ang kapag halimbawa na tapos na po kayo sa trabaho ninyo, yung retire na po kayo. Nag-retire na po kayo, may pension kayo, meron pa kayong savings. Napakalaking tulong po sa inyo nang meron kayong savings o ipon po, di ba? Kasi, halimbawa nag-retire na kayo, sa trabaho po, kung aasahan nyo lang po yung pension ninyo, syempre hindi naman po yan araw-araw na darating ang pension ninyo. Mainam pa rin po yun meron kayong ipon habang hinihintay nyo po yung pension ninyo. Napakaganda po talaga na meron kayong savings sa buhay po ninyo. Ang isang tao na nagtatrabaho, kaya po nagtatrabaho ang isang tao. Ang goal din po talaga niyan ay makapag-ipon. Kasi kung papabayaan mo lang yung sarili mo na kapag kada may trabaho ka, tapos sasahod ka, mag-happenings ka, kasama ka sa barkada mo, hindi mo na nakokontrol yung sarili mo na napaparami na yung gastos mo sa happenings. Wala naman pong problema kung halimbawa na lalabas kayo, gigimik kayo, pero paminsan-minsan lang. Sabi nga sa kasabihan natin ng mga Pilipino, ng mga matatanda na kapag bumili ka ng isang sigarilyong stick, kahit pa isa-isa pa yan, hindi mo alam, milyon na ang nagagastos mo. O mahigit milyon na ang na lulustay mong pera o nasusunog mo. Na imbis na sana, kahit na sabihin natin na pa 5 piso yun, ay kung naitatabi mo yun, ay malaki na siguro ang savings mo. Save nyo ng pera nyo, hindi naman ho nangangahulugan na porkit nag-iipon ka, porkit may savings ka na, sasabihin ng iba
parang sinasamba mo na ang Diyos, ay sinasamba mo na ang pera. Hindi po ganun ha. Kasi yung ginagawa mo is nagpapasiguro ka lang para pagdating ng araw, kung halimbawa pagtanda mo, tumanda ka na, eh, meron kang ipon sa sarili mo na hindi mo kailangan na umasa sa iba. Tandaan ninyo, yung mga nagsasabi po sa inyo na mga hindi magaganda about sa tungkol sa pag-iipon na ganyan, pag halimbawa na ikwento nyo yan, yung tipong hinihila kayo pababa na ayaw nila kayong ayaw nila kayong makaipon ng ganyan o mapunta sa ganyang part ng buhay ninyo kasi nga ang gusto nila yung sarili mo le-level mo lang sa kanila na parehas lang kayo kasi kumbaga parang crab mentality hilahin ka nila pababa sabihin nila na huwag ka na mag-ipon ito ganyan kaya ka nga nagkaroon ng pera gumastos ka ng gumastos mali po yung mga ganun mindset mas mainam pa na pumunta kayo sa isang tao na nagsasabi sa inyo ng tama at ginaguide kayo ng tama. Pinapayuhan kayo ng maganda. Hindi yung pupunta kayo sa isang tao na ang iniisip palagi puro kasiyahan palagi. Ang kasiyahan nandiyan lang naman, hindi mawawala. Pwede ka naman maglibang sa sarili mo. Pwede ka naman maglibang sa ibang bagay. So, kasama mo ang pamilya mo, kapatid mo, o kahit sino pa. Ang oras po natin ay mahalaga. Sa bawat kilos po natin, bawat pagising po natin sa umaga, ay importante. Kaya habang ngayon pa lang, ay maipapayo ko lang din sa mga tulad ko at lalong-lalo na sa mga bata pa lamang ay dapat matuto na kayong mag-ipon habang bata pa. Tandaan ninyo, habang nabubuhay ang tao, marami pang pag-asa habang nabubuhay pa. Mawawalan lang ng pag-asa ang tao kapag wala na dito sa mundo. Yun ang wala ng pag-asa. Bata ka man o matanda ka, hindi pa uli ang lahat para mag-ipon ka sa sarili mo. Magtabi ka ng pera mo, save mo, at wag mo nang dalhin pa sa hindi maganda. Kasi para sa iyo rin naman yan Para sa iyo rin yan. Isa lang ang masasabi ko po. Ito na po yung pinaka-part na mahirap gawin ng isang tao, ang mag-ipon ng pera o mag-save. Kasi bakit po? Doon sa tulad ko, lalo-lalo na yung sa mga mabababa ang trabaho na ang sinasahod lang ay kakarampot o tama lang. Yung tipong kahit gusto nila mag-ipon, hindi nila magawa kasi imbis na iipon nila, magagastos pa. Kaya minsan wala silang tabi. Kaya ang maganda, kahit na palitan sahod mo, kahit barya pa yan, o magkano yan, magtabi ka pa rin para siguradong may ipon ka. At saka yung mga taong nagsasabi sa atin na mga o nakakarinig tayo ng mga about sa mga yung negative na tungkol sa pag-iipon ay sila po yung mga taong hindi nila kayang gawin yung ganung bagay. Kaya nasasabi nila ang hindi maganda pagdating sa pag-iipon ng pera. Kasi nga, hindi nila magawa yun Kaya nasasabi nila sa taong kapag nakakarinig sila na kinikwentuhan silang, ay may ipon akong ganito, ganyan. Kaya makakarinig ka sa kanila mga negative kasi sila nga yung mga taong hindi kayang gawin yung ginagawa mo pag-iipon. Maraming salamat po sa araw na ngayon na ito at sa mga nakinig po dito sa aking vlog. Bago po matapos ang aking video,
nagpapa-shoutout nga pala sa akin ang mga kapwa nating vlogger na si Kabos Vlogger. Shoutout po, lalo-lalo na po kay Dawani Vlog at kay Sean Kisses po. Sana po supportahan po natin lahat ng tatlong vlogger po na nabanggit ko. So maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-like na rin po at share nyo na rin po. Maraming salamat po.